Alright, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Nako. Ito na naman, may pag-uusapan tayong malupit na malupit kasi yung anak ni Zaldico nagsalita na. At parang nagsasabi na, pa, umuwi ka na. At sagutin mo lahat ng mga akusasyon patungkol sa'yo. Nako. Eto medyo inaasar ko to nung nakaraan. Actually, inasar ko yan nung may video yan parang, alam mo yun? Na hindi ko mag-gets kung ano yung sinasabi niya, parang hip-hop. Na sobrahan sa auto-tune. Pero at least ito yung anak niya nagsalita. Sabi niya nga mamaya papakita natin kung ano yung sinabi niya. At meron pang isang issue to si Zaldico na kinakaharap. If-freeze daw lahat ng asset niya. I think particular yung mga aircraft. Naku, sobrang dami naman pala at aabot ng 5 billion. Wow! Anak ng tinapa, pengi naman kahit yung 1 million lang, sir. Baka pwedeng makahingi ng kahit 1 million lang. Kasi sobrang biruin mo 5 billion. Hindi to million guys ito million mga pare. 5 billion, wow. Grabe ka naman sir. Sobrang dami mo ng pera sir. Grabe. Nasan ba si Zaldico? Actually meron ditong meron tayong intel na si Ann Harot na nasa Paris daw. Nasa Paris daw si Zaldico. Naku, daw hindi di umano Di umano nasa Paris daw si Zaldico. Sabi ni Madam Ann Harot. So hindi ako may nasabi niya na si Ann Harot Parang namataan daw o naririnig niya daw sabi-sabi. Kaya nga di umano sabi-sabi. Pero sabi ko nga pag nakita mo yan doon, picturean mo. Picturean mo para malaman natin kung nandun talaga yan. Ano yun? Ayun. Sorry. O sige, panoorin na natin to mga pare. Pero bago tayo mag-umpisa, please subscribe to my channel at huwag kakalimutang mag-like at mag-share ng ating mga videos, okay? At paki-follow na rin po yung aking Paring RJ na sa Facebook. Tsaka yung aking Paring RJ Banatero sa TikTok. Ayan, makikita nyo yung mga upload natin dyan. At yung mga pang-aasar natin sa mga politiko. Okay? O sige, panoorin na natin to. Ito muna yung balita patungkol kay Zaldico bago yung anak niya, yung sinabi ng anak niya. Ito kasi yung yung asset niya, i-freeze daw. Ito alam nyo, malupit talaga to si si Vince Dizon. Alam mo, kung ganito yung mga sekretary ni Marcos, baka bumawi pa siya. Kaso nilagay niya, isa lang Lagyan mo ng mga sekretary na kagaya dati, yung mga sekretary ni PRRD na malulupit. Sige. Panoorin natin to mga pare. Hihiningi naman ng Department of Public Works and Highways sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang pag-freeze sa mga nadiskubreng bilyong pisong halaga ng air assets na iniuugnay kay ako, Bicol Party's Representative Zaldico. Kahapon, ipresenta ni DPWH. Grabe, no? Ibalik natin. Ang dami, tignan nyo. May Bell. Hindi ako nagkakamali. May Bell na ang model 2683 ba yan? Tapos Bell 407. Tapos merong Augusta Westland ba yan? Westland AW 1398. Tapos Gulfstream 350. Wow. Pucha, alam nyo itong Gulfstream na to, kung hindi ako nagkakamali, Gulfstream, ito yung napapanood natin sa sa Iron Man. Alam nyo yun, pag kung sino nakapanood ng Iron Man dito, si Tony Stark, di ba? Pag lumilipad siya papuntang ibang lugar, ayan ang sasakyan niya. Pucha, pang mayaman. Iba, no? Iba talaga. Iba. Napakalupit. Tapos,
Ang taong bayan, lubog. Pero alam nyo mga pare, itong nakakapagtaka kasi. Ang naiipit lang dito si Zaldico. Kasi si Zaldico lang ang lagi nilang binabanggit. Nasaan na ba dapat lagi nyong inaano rin si Martin Romualdez. Bakit si Martin, paring RJ? Kasi nga naman, kung hindi niya pinayagan o hindi niya hinayaan o kung wala siyang basbas sa mga nangyayari na to, o wala siyang basbas doon sa mga korupsyon na nangyayari sa baba, o malamang kasama siya. Di umano. Hindi mangyayari yan. Kasi siya nga ang leader Siya ang speaker So, nasa kamay nila ng pinsan niyang si Marcos. Kung talagang ano mo yun? Kung talagang may mangyayari o kung hahayaan nilang mangyari yung mga bagay-bagay na to. Pero hindi Kung talagang mayroon silang puso sa mga Pilipino o talagang yung sinasabi ni Romualdez na hindi niya hahayaan ang korupsyon, hindi mangyayari tong mga to. Biglang boom ang pera ng mga putang ina, parang parang si Henry C, di ba? Actually patay na yata si Henry C, hindi ako nagkakamali. So parang mga si ang style nila. Actually yung mga may-ari ng SM nga hindi natin nakikitaan ng mga ganto. Although may karapatan sila o may kakayahan sila bumili ng mga ganyang bagay. Kasi mayaman talaga sila, negosyante. Pero magugulat ka dito sa mga politiko na to, especially dito sa congressman na to, si Zaldico, putya biglang boom. Asan ka na ba, sir? Pakisagot yung mga tanong sa'yo, yung mga akusasyon sa'yo. Tapos sinasabi pa ni Lacson na hindi niya, ang tawag dito, hindi niya iniimbitahan? Bakit? Bakit naman, sir? Ano problema? Tuloy. Ako, Bicol Party List Representative Zaldico. Kahapon, ipresenta ni DPWH Secretary Vince Dizon ang ulat mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP patungkol sa umano'y air assets na iniuugnay kay ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kabilang dito ang mamahaling eroplano at mga helicopter. Kung susumahin, aabot ang halaga ng mga air assets sa $84.5 million o katumbas ng nasa halos 5 bilyong piso. Bilyong piso? Putang ina, kung isipin mo yung pera na yan o yung mga halaga o presyo ng aircraft na yan, air asset na yan, ibinigay natin dun sa sa flood control o sabihin na nating kahit sabihin na nating sa PhilHealth lang o sa mapunta sa PhilHealth o mapunta dun sa mga bagay na kailangan natin, gumawa tayo ng basta may may mapuntahang maganda na makakatulong sa mga Pilipino. Di maganda sana. Malaki sana ang matutulong at malaking bagay ang magagawa nitong mga gantong pera. Puta, biruin mo 5 billion? Na 50 mil nga ang hirap kitain 'Di ba? Tapos sila yung 5 billion nila aircraft lang 'yun. Ganyan kahudas, katarantado itong mga mga opisyal natin. Putang ina, kung kung itutulong mo yan sa mga Pilipino, daming matutulungan yan. Yung mga binabaha, for example, yung mga binabaha, di ba? Doon sila sa flood prone area. Ang gawin nyo, sa pera na to siguro, pwede tayong bumili ng bahay doon sa mga hindi binabaha. Tapos doon nyo sila ilipat, yung maganda. O kaya gawin niyo yung ginawa ni Yorme. Putang ina kasi mga ma-pride kayo Hindi porket ginawa ng isang mayor, hindi niya na pwedeng gawin. Maganda nga magandang example 'yun Ay, ang galing ng ginawa ni Yorme Gawin natin sa atin, gawin nating condominium. Gawin yung parang condominium yung style para 'di ba pag for example re-relocate ka ng isang halimbawa isang barangay. Pag yun, dinala mo o nirelocate mo doon sa may lupa mismo, masasabi natin na
ganun din, for example, yung isang barangay, malaki ang lupa ang kailangan. Pero pag once na ginawa mo yung parang condominium style, maliit lang kasi pataas ang atake hindi palapad. So, malaking space ang matitipid natin doon at marami tayong mapapatira. 'Di ba? Sabihin na natin merong malaki ding parking para doon sa para hindi sa kalsada nakapark yung mga animal. 'Di ba? Ikaw ba tatanggi ka pa ba doon? Kung ang gobyerno magbigay sa iyo, aalisin na namin kayo diyan kasi nga naman alanganin tayo Kailangan nating baguhin. Aalisin natin kayo diyan para pag umulan, bumaha, hindi kayo maapektuhan. Di naalis na 'yon. Ngayon bibigyan mo sila ng magandang offer para umalis sila dun sa tinitirahan nila. Okay, hindi naman kayo lang diyan pili lang Isang barangay kayong aalisin diyan at mapupunta kayo doon sa dapat nyong puntahan. For example nga, yung condominium style. Sa isang pamilya, merong condominium, may CR, may fully furnished na. So, yung bagay na yon, tatanggi ka pa ba doon? Puta, nakatira ka sa condo. So may mga maintenance din. Meron din mga parang for example, kung sarili mong bahay 'yon, 'di ba? Kung sarili mong bahay 'yon, wala ka nang poproblemahin sa upa. Pero kung halimbawa nangungupahan ka doon at may may-ari doon, yung may-ari, ilang unit ba yung nasa may-ari na yan? Ilang unit ba yung bahay na pinapaupahan ng may-ari? O yun yung bibigay natin tapos paupahan natin sa kanya. Ganun May mga bagay kasi na, ewan ko, na simpleng-simple lang Actually, hindi simple. Pero kailangan mo ng malawak na pag-iisip malawak na, alam mo yun, na pag-aaral. May pera naman kayo, pwede nyong aralin yan para matupad. Hindi yung hahayaan nyo na lang yung mga Pilipinong mabaha dyan. Okay, tatagal yan ng maraming taon, tatagal ng mga maraming pag-uusap yan, i-open nyo yung utak ng mga Pilipino na ganito. Ilalayo natin kayo sa baha para hindi kayo mapahamak. Okay, ganito ang gagawin namin. Pero ibibigyan namin kayo ng magagandang bahay. 'Di ba? Magandang lugar. For example, hindi ko alam kung paano yung mga mayayaman kasi. Halimbawa, yung mga mayayaman, malaki yung bahay na pinagawa nila doon. Ewan ko, tapatan nyo. Kaya, ganito na lang ang gawin. Yung mga willing umalis doon, bigyan nyo ng bahay. Yung mga ayaw, bahala kayo dyan, bahayin kayo. Mga tanga. Ganun lang Kailangan mo ng ng political will para gawin yun. Hindi ko alam kung paano nyo sisimulan yan kasi kayo yan Kayo ang mga politiko, hindi naman ako So sa atin lang, baka pwede natin gawin yung mga ganung bagay. Baka pwede nating simulan paunti-unti. Umpisahan natin dun sa actually yung mga binabaha dyan, yung mga sa squatter area. Yan yung mga laging madalas na binabaha. So yung mga medyo may mga kaya kasi, dito yun sa mga upland nakatira So, ganun. Kausapin nyo. Ganito gawin natin. Ilipat natin kayo dito sa hindi binabaha. Tapos yan, aalisin na natin yan kasi lagi kayong binabaha dyan. Gawin yung kalsada, ganun. O kaya, ayusin nyo. Lagyan nyo ng malalaking flood control. Mag-isip kayo. Kaya nga kayo nandyan sa kaya nga kayo nakaupo para kayo gumawa ng paraan para maayos ang Pilipinas. Kayo rin ang nagpapalubog nasa na tayo? Tuloy. Maniwala po kayo, umpisa pa lang po ito. Yun. Sa mga habulin nating mga assets, mga makakasuhan dito sa mga iba't ibang kasong ito. Yan maganda. Palakpakan natin to si Sec Vince. Umpisa pa lang to sa mga kakasuhan at dapat makasuhan. At least meron tayong mga gantong sekretary na gumagawa talaga at nagtatrabaho talaga. Naku, kung wala to.
Lubog na talaga. Bandang huli dyan, bida pa si Marcos dahil dito kay Sec Vince. Pero wag kayong mga pare, wag kayong magpapadala sa mga style ni Marcos na siya ang namumuno o siya yung nagbulgar ng mga katarantaduhan na yan. Wag. Puta, wag kayong magpapabudol sa mga style niyan. Puta, manggagamit yung mga animal na yan. Lalong-lalo na yan si Marcos. Biruin mo, si Manong Chabit nga eh. Biruin mo, tinulungan siya oh. Lumapit sa kanya si Senator Amy. Manong, tulungan mo naman kami. Paano manalo si Marcos? Ganyan-ganyan. Kasi... kasi pag tumakbo kinaano na Manong, kinausap niya si Sara. Ganito, tumakbo ka ng Hindi naman tatakbo si Sara ng presidente. Ngayon, tumakbo ka ng presidente. Kasi pag vice president ka, nakalaban mo si Sara, wala kang pag-asa. So, presidente ang itakbo mo. Pag tumanalo ka presidente, ayan, okay yan. Kasi wala kang matinding kalaban. Tapos, tandi mo pa si VP Sara, ayan na. Puta, nagkandaleche-leche na yung natin. Anyway, nagsisisi naman si Manong Chabit kasi sabi niya, after nung nanalo si Marcos, hindi na ako kilala. Diba? Ganun katindi, ganun kahayop yan. At hindi po kami titigil, hindi mabawi ang pera ng taong bayan. Yan. Yun po ang direktiba ng Pangulo. Diba? At Pangulo tuloy-tuloy pa. po namin gagawin ito. So, umpisa pa lang po ito, we will be announcing future moves and the actions on the part of DPWH in coordination with the ICI, with the DOJ, with the AMLC. So tuloy-tuloy po natin gagawin to in the coming weeks. Yun. Sana magtuloy-tuloy talaga yan. Kasi kung hindi magtutuloy-tuloy yan, walang mangyayari sa mga Pilipino. Tignan nyo nga yung nangyari sa rally. Medyo ang kakapal talaga ng mukha eh. Nag-rally na tayo lahat-lahat, nagsigawan na lahat-lahat, biruin mo yung pagod ng mga Pilipino, yung sigaw ng mga Pilipino, yung iyak ng mga Pilipino, putang ina, baliwala sa kanila. Kasi ganyan sila kademonyo. Di ba? Ganyan kahayop yung mga yan. Ito naman yung sa anak ni Zaldico na gusto na siyang pauwiin at sagutin yung mga bagay-bagay. Nako. Yung ICI ba yun? Sinasabi. Kasi pag kinuha yung asset nito ni Romualdez, kanina mapupunta? Kay Marcos yan. Malamang. Bakit hindi natin hindi si Marcos, yung ill-gotten wealth nila? No? Baka nakakalimutan nyo na yun, ha? Huwag niyong kalimutan. Kung may pinaka-corrupt dito talaga na noon pa, mga Marcos, kasi yung ill-gotten wealth. At hindi lang ako nagsabi nito, hindi lang ang Banateros nagsasabi nito. Ang nagsabi nito, korte. At pati yung nanay niya may kaso. Tingnan nyo nga, hindi pinakulong ni Pangulong Duterte. Kung tutuusin, pwede niyang sabihan ng sige, arestohin nyo na yan. Daming niyan eh. Anong ginawa ni Pangulong Duterte? Huwag nyo huwag nyo nang yan, matanda na yan eh. Bakit nyo pa ikukulong? Kawawa naman. Tapos ginawa nila dun sa mama, putang ina niya. Kahayop talaga eh. Anyway, sige. Na natin to. Ito yung sinabi ng kanyang anak na si Ellis Go. I am deeply ashamed and I wish for nothing but the truth to come out. Okay? There is no excuse. I firmly believe that anyone proven guilty of this crime should be held accountable, including my father. I urge him to appear before the people and be accountable once and for all. Before the people. So, ba't natawa? So at least itong anak ni although hindi naman natin sinasabi na para siyang nagpapabida lang, hindi naman siguro kasi tatay niya yan eh. Ikaw ba magsasalita ka? Ewan ko kung masama kang, hindi siguro naman hindi naging masamang tatay si Zaldico sa kanya kasi bigay sa luho to, malamang. Pero kung ikaw ba sa tatay mo, puta, kung hindi naman nagpakita sa iyo ng masama, hindi naman, alam mo 'yun, hindi ka magsasalita ng ganyan. Tatahimik ka na lang. Pero at least ito lumabas siya ng nagbigay siya ng statement na gusto niyang lumabas yung tatay niya o umuwi
kung proven guilty o kung guilty yung tatay niya, edi kailangan harapin niya o managot siya. Kasi guilty pero kung hindi naman o kung sinasabi niya, sabi niya, proven guilty of this crime should be held accountable, including my father. So wala akong pakialam kung tatay ko yon. Kahit tatay ko, pag napatunayan na may ginawang kasalanan, dapat managot, di ba? Actually, kitang-kita na namin to. Kitang-kita na namin yung ginawa ng tatay mo. Kaya dapat talaga siyang managot at umuwi siya at sagutin niya yung mga dapat niyang sagutin. I urge him to appear before the people and be accountable once and for all. So dapat mo sagutin. Humarap ka sa mga akusasyon sa'yo, Mr. Zaldico. Para nga naman, magkaalaman na tayo. Kasi matagal na to Saan ka na ba? Nandiyan ka ba sa Paris ngayon? Baka pwede ka munang umuwi tapos sagutin mo to. Tago ng tago. Ano ba naman yan? Pag mga vlogger ang kalaban nyo, gagaling nyo. Talagang dinadali nyo. Gaya ni Boss Bay. Diba? Pinahirapan nyo. Ngayon, kamusta ka na ba? Baka pwede mo ring harapin kasi hinarap niya yung mga akusasyon mo sa kanya Ngayon, baka pwede ka ring humarap dito sa mga akusasyon sa'yo. I'm not just speaking out against a politician. I'm speaking out against my own father. Okay? So, hindi lang ako nagsasalita patungkol sa isang politician. Sinasabi ko to sa sarili kong ama. Okay? And if this decision gets me disowned, I would rather face that consequence that watch million people suffer from his action. So, kung itaboy niya ako, kung masasabi natin na ano ba madaling salita dito, o kung itakwil niya ako bilang anak niya, mas okay na sa akin yun kaysa makita ko yung mga Pilipino na, alam mo yun, na nahihirapan dahil dun sa ginawa nung tatay ko. O diba, palakpakan natin tong bata na to. Alam mo, medyo yung mga Gen Z ngayon, medyo kagaya ni Kiko, diba? Yung Gen Z ngayon medyo maalam, technical mag-isip. Putya, ewan ko lang yung ibang Gen Z dyan na tanga. Kaya nung kulot, tayo na yun. Nagtatanong lang, paulit-ulit. Pwede mo namang itanong sa COA. Tsaka may desisyon na ang COA sa mga tanong mo. Hindi ka mananalo dyan kay BP. Yung mga tanungan yan. Anyway. So, may mga Gen Z ngayon, kagaya ni Kiko, di ba? Kiko Barsaga. Nakikita natin na nagsasalita talaga na hindi natatakot. Ayun na medyo sa mga bata ngayon medyo matatapang. Yung iba nasusobrahan lang. Ang sarap lang pagkukutusan Kagaya ng mga nag-rally dyan sa Mindiola, ang tatapang, puta nung nahuli, hindi po ako yun! Kuya, hindi po ako yun! Kaya meron nga kaming meron nga kinutusan ko. Kinutusan ko lang naman. Kaya pahara-hara sa kalsada, dadaan ka. Mamaneo ka nasa gitna. Siyempre makikita mo na umilaw yung sasakyan mo gabi yun Mga binatilyo. Diba? Tapos dadaan ka. Pagpusinahan mo, ayaw pa. Tapang. Nilabas ko siya Tangina, tatapang nyo dito Inyo ba yung kalsada? Hindi naman puya Hindi naman puya Tangina mo, tapang-tapang mo. Pag kinutusan ka, gaganyan-ganyan ka. Diba? Hindi yung ibang kabataan ngayon nasusobrahan sa tapang. Yung iba naman, matapang pero may paninindigan at may kaalaman. Putang ina. Tignan mo yung mga nanggulo sa Sogo. Tapos, malalaman natin sino nagbayad doon. Ay, kayo na ang mahumusga. Sige. Sabi dito, sa last paragraph, last phrases, to my father,
Come home and answer to the people. Have your time in court. People need answers. So, at least ito, kahit papano alam mo yon, kahit tatay ko yan. Kasi tayo, pag tatay, siyempre pag pamilya natin, iaano natin yan. Hindi tayo magsasalita patungkol dyan pag may ginawang katarantaduhan. At least itong bata na to, matapang. Kahit takwil mo ako pa, kailangan mo umuwi. Sagutin mo yung mga dapat mong sagutin, no? 'Di ba? Come home and answer to the people. So sagutin mo, Mr. Saldico, ano ba 'yan? Anak mo na nagsasalita, anak mo na nagpapauwi sa iyo, baka magpalusot ka pa. Baka pwedeng uwi ka muna saglit. Kasi wala ka naman daw sa Amerika na at ang dinig-dinig natin o yung naririnig na balita natin, nasa Paris ka daw. Ginagawa mo dyan. Abagay, sa dami ng pera siguro nito ni Zaldico, malamang kahit 2040 hindi na to umuwi Kayang-kaya nito diba? Paliparin niya na lang yung pamilya. Lipad na kayo dito. So, diba? Pag madami kang pera, walang problema. Lipad ka lang ng lipad. Exit ka lang ng exit. Pero kailangan mong sagutin kasi ang mga Pilipino nagising na sa katotohanan na kayo ang may kagagawan niyan ni Romualdez. Ewan ko nga dito sa ibang sa Senado bakit hindi niyo pinapangalanan si Romualdez Ito si Soto talaga. Buti na lang meron tayong Marcoleta na naninindigan. Tayo na, hindi nyo kaya yan. Diba? Pinahiya kayo ni Marcoleta. Hindi na. Si Lacson po siya. Hindi. Let's resume. Siya na, puro ka na palusot, Lacson. Sagutin mo yung dapat tinatanong sa'yo. Bakit ka nagsalita dun sa binabago mo yung usapan kasi nagsalita siya patungkol dyan sa sino bibigyan ng witness protection program, si Bryce ba o si Diskaya. So sabi niya dun sa isang interview niya, si Diskaya si Bryce. So mali yan, hindi po pwede kasi bilang isang masasabi natin na Blue Ribbon chairman, ikaw ang chairman ng Blue Ribbon, hindi ka po pwedeng magsalita ng para may pinapalingan ka o yung pinapanigang ka. Dapat gitna ka lang. Kasi pag may ganyan, marama na kagad may mababahira na ng kulay putang inan to. Kay kampito ni Bryce Sana nagsalita ka na hindi pwede na ganyan-ganyan. Hindi po pwede na magsalita ako. Hindi ko pwedeng sabihin yung opinion ko kasi ako yung chairman Masisira ako sa tao. Ganun sana. Pero malalakas naman kayo. Kaya nyong i-bend yung law. Dahil nandyan yung law bender natin na si Erwin Tulfo. Diba? Sometimes you need to bend the law. Napanood nyo ba yung video ko niyan Panoorin nyo yung video ko kahapon. Matatawa kayo doon. Kasi makikita nyo si attorney, yung nasa likod niya, yung kalbo, si attorney Kimbo. Kung hindi ako nagkakamali, si Kimbo. Putya dun, sinabi niya yun na napaasim yung mukha Anyway, maraming salamat mga pare. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Kita-kits po ulit tayo next time. Pero bago ang lahat, please subscribe to my channel. Paki-follow din po ang aking Facebook page. Pati na rin po ang aking TikTok account na paring RJ Banateros. Huwag niyong kakalimutan mag-share at mag-like din ng mga ating mga videos. Paki-follow na rin po ang Banateros 2.0. DZAR 1026 at ating mga Banateros. Jay Guevara. Sino pa ba? Jay Guevara, Master Judea, Coach Oli, Boss Dada, Banat Bay at si Sir Jack. Yan, ang bagong miyembro ng Banateros. Lupit niyan. Anyway, maraming salamat ulit mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng
umasa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa